Hello, good day. Are you willing to sell your TikTok account? I want to buy urgently. No, Joshua. Hindi ko binibenta. Kuya, recommend ka naman po ng movies na bata yung bida. Baby Genius, syempre. Pinaka-favorite part ko dito, yung meron silang lair na may mga something-something. Basta ayun, nasa likod yun ng Hollywood sign something eh. Lods, baka magawan mo ng content yung tungkol sa I Feel Fantastic na creepy. Eto ba? To be honest, na-creepyhan din ako dito nung bata ako. Pero nung na-realize ko na may tao lang naman doon sa likod niya, hindi na siya masyadong creepy. Oo, creepy yung mukha niya and creepy yung nakaisip nito. Pero ayun nga, manikin lang naman siya and ginawan lang kasi talaga siya ng parang, ano tawag dyan, parang lore na may creepy-creepy daw. Pero hindi, manikin lang siya tapos meron lang nag-trip na maghawak-hawak doon sa kamay niya. So yun lang naman yun. Idol, gawa ka naman po ng movie tungkol sa mga hayop ang kontrabida tulad ng Crow at The Grey. Halimbawa, yung po magbablank sa tao ay hayon tulad ng pating tigre buwaya. Actually, good example tong The Grey at sobrang underrated ang movie na to. Lalo na yung ending nito, nung nakapagrambulan siya dun sa mga wolves. Kayo ba, sa tingin nyo, kung napanood nyo na to, nakasurvive ba siya or hindi? Kung hayop yung kalaban sa isang movie, ang pinaka naisip ko dito, yung Cujo, yung kalaban nila dito, Saint Bernard, na parang naging asong ulol siya, tapos sinahabol niya yung magnanay, tapos kailangan nga nila makasurvive. So, panoorin nyo kung gusto nyo, kay Stephen King din to eh. Lods, pasuggest naman po ng movies yung adventure ng mga magkakaibigan. Una kong naisip, Stand By Me, and nakakaiyak yung ending nito. Pwede rin yung Goonies kung mahilig kayo sa mga mala Magic Temple, Magic Kingdom type of movie. Pero kung mas adult yung gusto nyo, try nyo na lang itong The Hangover. Magkakaibigan din naman sila dito eh. Doc Zeus, Dr. Zeus, Yael. Nagurado sinabi niya yan kasi nga marami nagsasabing may hawig daw kami ni Yael Yuson and pwede, sa mata. Sana nga kaboses ko din eh, kaso ayun, wala eh. Anong na darama? Huwag ka magbigay ng comment about Mission Impossible. Kau na lang mag-shoot bugok. Ito yung tipo ng taong nagko-comment sa mga review na video tapos sasabihin, sana ikaw na lang nag-direct. Kaya nga review eh, hihimayin mo yung movie. Kung gusto nyo ng review na puro positive lang, panoorin nyo na lang yung mga promotional videos. Wag review. May question po ako, if magkaka-zombie apocalypse, anong mas magiging realistic na behavior nila? Magkakagatan po ba sila? Di ba pag zombie unstable ang decision making, paano pa nila mapipili ang bibiktimahin nila kung alin dito ang infected sa hindi, di ba? So may chance po ba na hindi ka maka-jump up ng isang kaderbang zombie dahil mismo sila atakihin nila ang bawat isa? Sa mga movies, wala pa namang ganyang pinapakita. Kadalasan kapag ka naging zombies na or parang nategi na, hindi na nila kinakain. So, I'm not sure. Feeling ko kasi yung idea ng mga zombies, kakainin ka lang nila kung tumigil sa pagtibok yung puso mo eh. Pero ayun, syempre, kung movie or series yung pag-uusapan natin, mas maganda kung yung mga zombies, kakainin nila yung mga tao lang. So, alam mo yun, para meron silang labanan. Philippine History War movie po, recommended ko. Siguro yung mga lately na lang, yung Goyo, syempre. Okay naman din yung istorya na to, na-appreciate ko rin naman. Syempre, yung General Luna, kung saan dito nga nag-start ulit yung ganitong klaseng mga movies. Lalo ko dati pinanood ko to, may discount pa ako kasi nga, estudyante pa ako nun eh. Kuya, 1v1 tayo pag natalo kita sa akin yung Kobe na Proto. Mahina lang ako, wala na kasi akong paglaro. To be honest, matagal na ako hindi naglalaro and hindi rin naman ako sobrang galing. So alam mo yun, parang baka hindi ko rin kayanin kung 1v1. As of now, I can't afford na mamigay ng sapatos. Pero ayun, pwede mo naman pag-ipunan or hingi mo sa parents mo kasi, kung wala ka naman talagang sapatos, baka pwede mo mahilig, ganon, or whatsoever. Kabala. Tanong lang sa ballerina, bakit ba gustong itegi nung tatay ni Ana de Armas at kunin siya? Same doon sa bata na si Ella Bayon. Kasi nga, yung tatay ni Ana de Armas tsaka siya nga nung bata, tumakas nga lang sila doon sa kulto nila. Basically, hinahanap lang sila kasi nga, kailangan lang talaga nila na mauuto. Alam mo yun, basic religion cult type of blank. Hello, how are you doing? I'm okay naman. Kuya, i-content mo po ngayon yung trending po sa ibang bansa po na maraming nagtipon-tipon pong anaconda kung totoo or fake. Nakakatakot kapag totoo. Nakakatakot naman talaga kung totoo yan. Pero obviously, AI lang yan. Medyo concerning lang kasi meron ako nakitang gumawa ng video about this tapos sinabi niya na totoo daw yan. I mean, it's obviously an AI so concerning, very concerning. I mean, for sure may mga ahas naman talaga dyan sa Amazon River pero hindi naman siguro ganyan kadami and ganyan kalalaki. And based naman sa itsura, halata namang fake eh. So, alam mo yon, sana tignan lang nating maigi mga napapanood natin online. Kuya, recommend ka po ng Pinoy movie dito, film When Japanese Collab. Isa lang yung naisip ko dito, yung movie na Crosspoint, pinagbibidahan nga ni Carlo Aquino tsaka ni Takehiro Hira na nandun nga sa Shogun, yung maganda ring series. Okay lang din naman yung story na ito, very Japanese type of filmmaking. Interesting yung story, kung paano sila nagkita, and paano tumatakbo yung story. Pero, ayun. Review ko na rin ito pagkakaalam ko, so hanapin nyo na lang din. Boss, para kang aso. Okay.
About cheating naman, unang pumasok sa isip ko yung movie na Fatal Attraction. Tungkol ito sa isang lalaking mangbababae na magdudulot nga ng malaking problema sa buhay niya. Diba Lakers fan ka, idol? Anong reaction mo sa trade ng Lakers at Dallas? Sana manote. As a Lakers fan, okay lang din naman kasi fan din naman ako ni Luka. Kung for long term yung pag-uusapan natin, mas okay din naman talaga si Luka kasi si Davis may history na nga siya ng injury, tapos medyo may edad na rin naman siya, so mas okay na mag-build up na lang ulit yung Lakers kay Luka. Siguro medyo nangihinayang lang ako kay Max Christie kasi medyo hawig niya si Kobe and medyo magaling din naman siya. Pero alam mo yon, kung magkakaroon ng championship yung Lakers for the next 5 years, baka okay naman din tong trade na to. Ay boss, nakita ko video mo na nag-collect ka ng mga DVD. Meron kami dito mga magagandang klase. Baka trip mabili. Yes, nag-collect ako ng mga DVDs. Pero sa ngayon, hindi muna siguro. Baka next time. Idol, may tanong lang. Baka alam mo tong movie na to. Ano yung kwento? Sabihin mo. Halos 500,000 yung movie sa buong mundo. I-describe mo man lang kahit konti. Rate mo yung mga Christopher Nolan film naman. Siguro pinaka-favorite ko yung Inception and Interstellar. And maganda na naman yung Memento, yung Prestige, syempre yung Batman series niya. Ayun, yun yung akin. Korean Revenge po, ano pong marirecommend? Isip ko agad dito yung dalawang Lee Byung-hun movies. Una, yung I Saw the Devil. Kung usapang gantihan, dito talaga sobrang gantihan. Kasi itong A Bittersweet Life na sobrang underrated niya. Pero since bata ako, sobrang favorite ko rin yan. Dapat di ka nag-spoiler ng movies. You know naman na ongoing pa ang movie. Review nga ayon, and choice mo naman yan kung ayaw mong mag-scroll down. Pinanood mo, tas ako sisisihin mo. Hello po, can I ask where do you stream Filipino film? Parang sa dalawa lang naman ako nakakapanood ng mga Filipino movies. Una sa Netflix, and yung pangalawa sa mga YT channel, katulad nga doon sa ABS, na alam ko, nag-upload sila ng mga lumang mga movies. So, panoorin nyo na lang, i-search nyo, and for sure, available naman yung ilan dyan. Idol, pwede magtanong, kakastart ko lang panoorin yung The Walking Dead. Mas okay bang sundan ko yung chronological order na kasama yung Fear of the Walking Dead? Or idiretso ko na lang agad sa The Walking Dead lahat ng season? For me, panoorin mo na lang yung buong The Walking Dead muna before yung iba. I mean, technically, meron siyang pagkakasunod-sunod in a way kasi nga yung Fear of the Walking Dead more on prequel siya. Tapos yung The Walking Dead, yun na yung talagang fast forward na sa Apocalypse. So, nasa saya. Okay, tatanong ngayon, mas okay na panoorin mo na lang muna na buo yung The Walking Dead kasi nga, ganun din naman. And mas maganda nga yun kasi pag pinanood mo yung Fear of the Walking Dead, para magkakaroon ka pa ng parang mga moments na, ay, oo, yun nga yun, di ba? So, ayun. For me, mas confusing lang din kung papanoorin mo in chronological order, yung based sa time. So, ayun, panoorin mo na lang siya based sa series. Like, panoorin mo muna yung buong The Walking Dead main, then Fear of the Walking Dead, and so on and so forth. So, ikaw bahala dyan.